Alright, magandang araw po sa lahat. At by the way, this is Jay once again. So, isa po akong member po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormons. Ngayon yung pag-uusapan po natin guys is patungkol po about kay Joseph Smith. Kasi si Joseph Smith, isa po itong propeta ng simbahan. At sa pamamaraan po niya, marami pong mga ibang mga sekta yung hindi po sang-ayon kay Joseph Smith kasi siya po daw ang nagtatag o founder po ng Mormons or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ngayon, base sa pagsusuri ko at base sa 26 membership ko dito na bilang member ng simbahan, ay isisiwalat ko po sa inyo kung ano po yung katotohanan regarding po sa pagkatao ni Joseph Smith, paano po siya, totoo ba talagang founder siya ng simbahan or ano ba yung pamamaraan talaga ng simbahan? No? Ano ba talaga yung pamamaraan ng Diyos kung paano maitayo yung kanyang simbahan? Okay. So ngayon is tatalakayin po natin yan. Pero bago po ang lahat, i-invite po kayo na kung gusto po yung topic po na ito ay i-like po yung video at saka huwag kalimutang mag-subscribe kung kayo ay bago pa lang upang sa ganoon mas maging updated po kayo sa newly updates ng mga totoong information regarding po sa Mormon Church or sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay, so now let's go down to the topic. So yung tanong ay si Joseph Smith po talaga yung founder po ng Mormons or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasi narinig ko po yan doon po sa tinalakay po ni Eli Soriano sa isang video po niya. Yung Mormons daw, yung founder po niya ay si Joseph Smith. So based po sa pagpapatayo po ng simbahan at based po sa natutunan po namin bilang member po ng simbahan, number one po dyan is naitayo po yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yung Mormons noong 1830. Pero bago po yan itinayo, or bago po yan itatag, is before 1830 po guys, ito po yung nangyari. Actually, nung nakadiscover po dito ay isang bata, nung 14 years old pa lang si Joseph Smith. Yun kasi yung po sa kanila, yung marami pong mga religion po sa kanila, especially na pong Methodist, Baptist, karamihan po sa mga nagtuturo po doon is mga tinatawag po nilang nagsiseparate na mga religion ng Catholic at saka Protestant. So, ang dami na pong mga nagtuturo po doon pero wala pang po ito si Joseph Smith. So, yung parents po niya ay nakianay po sa Presbyterian pero wala pa po siyang pinapanigan na religion. At that time, parang neutral lang siya kasi nga nagtatanong siya bakit ang dami-dami mga religion that time. So, ang tumulong sa kanya is yung kanyang kuya. Kasi tinanong yung kuya niya, kuya, kung hindi pa ako magpaanib po doon sa sa Presbyterian, hindi po ba ako maliligtas? So, sabi ng kuya niya, hindi ako naniniwala na lahat ay hindi maliligtas kung hindi ka member ng simbahan ng Presbyterian o kung anong religion. Kasi maraming nagtuturo na kapag hindi ka umanib sa simbahan is masasawi ka na. No? Kasi noon maraming namatay, doon ko nalaman na based po sa scripture, maraming namatay na hindi nabinyagan, hindi na is nandun sa kamay ng Diyos. No? Based yun sa Biblia. And now, papunta po tayo doon kung paano po naging susi si Joseph Smith para maitayo yung simbahan. Pero actually, hindi po siya talaga yung founder. Ang point po doon is, nung nandun po siya sa kakahuyan, kasi habang nagre-research po siya sa ito po yung nag-udyok po sa kanya, isang verse po sa Biblia na nagsasabi na kung sino yung nagkukulang ng karunungan ay magtanong sa Diyos na siyang nabibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito ay ibibigay sa kanya. Ito ay nakalagay sa James 1:5. James chapter 1 verse 5. So yun yung
ano niya. So para at least may tanong niya, yung kanyang, ano sa kanyang puso, based po sa kanyang history, eh, o sa kanyang testimony, is nagpunta siya sa kakahuyan at doon nagtanong siya at hindi po niya naalintana, nagpakita po sa kanya yung dalawang personahe na kalutang sa hangin. At doon, may sinabi yung nagpakilala yung unang personahe po doon is si Jesucristo. At saka yung pangalawa is yung Ama sa Langit. Ay, yung unang nagpakilala is yung Ama sa Langit. At saka pinakilala yung kanyang anak na si Jesucristo. At binanggit doon ni Jesucristo sa kanya na wala sa buong mundo ang kanyang simbahan dahil ito ay sinira noong siya ay nabuhay kasama ng apostoles. At pati yung mga apostoles, pinatay din hanggang sa sumapit yung tinatawag na apostasy. No? So, yung oras po na yun, naitatag po yung po na yun is dahilan po mayroong isang anghel na nagpakita po sa kanya, nagangalang Moroni, na nabuhay po noong unang panahon sa bandang parte ng Amerika. No? Hindi pa Amerika at that time. Bago na-discover yung Amerika, na-discover po ito ni Columbus. At saka yun yung doon, na ipangalan yung Amerika. Pero noon is isang lugar talaga siya na ang tawag doon is Lupang Pangako base sa Book of Mormon, no? Kasi yung mga tao sa Book of Mormon galing po yan sa Jerusalem at naglayag po sila dahilan po sinako po ni yung oras po niyan ni oras po yan ni nung sinako po ng Babylonia, oras po yan ni Daniel, no? Sinako po ng Babylonia yung Jerusalem. At saka marami pong naitangay po doon sa Babylonia, lalo-lalo na po yung mga sacred items na mismo pinangalagaan ng mga taga-Jerusalem, no? Pati yung mga gold plate, talaang banal, no? So hanggang sa sila ay naglayag at kung mababasa po natin yung Book of Mormon, talagang ginabayan sila ng Diyos. Kasi nagtalaga ng maraming propeta yung Diyos doon po sa Jerusalem at isa po yan si Lehi. Hinapo po ni Jose. Yung hinulog po doon doon po sa Egypt, no? Siya po si Jose ng Ehipto, hinulog po ng kanyang kapatid po sa balon, no? At ibinenta rin kalaunan. At isa po yan yung po niya, yung kapo-apuhan po niya si Lehi. At saka sila, dahilan sa ayaw sila mamatay doon sa Jerusalem dahil sa sakupin ng Babylonia, layag sila sa ibang parte ng mundo kung saan ginabayan sila ng Diyos. Yan yung nagustuhan ko dyan sa Book of Mormon kasi nga napaka kung normal lang na tao na nagsusulat sa Book of Mormon, maaring iba-iba yung mga paliwanag dyan. Pero actually, sa kadami ng mayroong mga date at mayroong mga tamang paraan. Kasi yung part po kasi niya, naisalin po yan sa kapangyarihan po ng Diyos, dahilan po sa propeta ni si Joseph Smith. At that time, propeta na siya, hindi pa yan na talaga yung, or hindi pa siya naging propeta ng 1830, nung naitatag yung simbahan. Naging propeta siya before ng 1830. So, ibig sabihin, may binigay sa kanya ng secret commandments nung sa kapanahunan niya. Kung mababasa mo yun, napakaganda talaga ng history na yun. Kasi noon, halos ipagpapatay siya ng mga tinatawag po ng mobs or ng mga ng mga tao na gusto makuha yung lamin ng ginto na hawak-hawak niya na tina-translate niya bilang Book of Mormon at that time. So doon, yung oras na yun, tinawag niya talaga siyang propeta pero hindi siya yung founder.
yun yung ano talaga, na nagustuhan ko doon. Kasi ako dati, hindi ako pakapaniwala hanggang sa binasa ko na rin. Hanggang sa tinapos ko yun, paulit-ulit hanggang sa natapos ko siya in 3 times, binasa ko. At ang kagandahan doon kasi, ang sabi doon sa Book of Mormon, sa pinakahuling parte ng Moroni, no, na libro ni Moroni, na kung sino yung nagkukulang ng karunungan ay magtanong sa Diyos at ipapahayag niya ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yun din yung ginawa ko. At nagkaroon ako ng spiritual experience regarding po doon. Naramdaman ko rin yung Espiritu ng Diyos hanggang sa nagpatuloy akong binasa at nalaman yung history kung paano na itatag yung simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At doon ko nalaman na bago niya na itatag doon, at siya ay naging propeta at tumawag siya ng apostolos. At that time, bago niya itatag, 6 pa lang sila na miyembro ng simbahan. Dahilan sa doon is pinakitaan din yung dalawang witness na si Martin Harris at saka David Whitmer ng anghel ng lamin ng ginto at saka bumaba sa langit, no? Before ng 1830, bumaba sa langit yung 12 apostles, yung 3 apostoles, si Peter, James, and John. Bumaba sila at binigay yung kapangyarihan kasi yung oras na yun namatay si Jesucristo, sila yung may hawak ng kapangyarihan ng simbahan. At saka bisa po natin yung simbahan, hindi po yung gusali. Ito po yung yung mga tao ng Diyos. No, yun yung point po dyan eh. Yung simbahan po na The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na itatag po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng propeta na ibinalik ulit dahil sa may kapangyarihan na silang itaguyod ulit yung simbahan. Pero hindi po yun yung actually nagpakita po yung oras na yun. Ang pinaka-point po talaga noon na nagkaroon po ako ng magandang po doon, experiences kasi nung sinabihan sila ng Diyos na itayo yung yung unang temple doon po sa part ng kalimutan ko na yun sa area nyo ng Amerika is sa Nauvoo. Okay, napakita doon si Jesus Cristo upang i-confirm na siya talaga yung doon. At nagsagot siya kay Joseph Smith na siya talaga yung founder. Yan yung maganda talagang dyan kasi nagpakilala si Jesus Christ na siya yung founder. Mababasa natin yung tinatawag po nating Book of Commandments doon. Kasi yung oras na yon, aside sa Book of Mormon, kada propeta meron talaga siyang bunga or meron talaga siyang talata na iiwan dahilan sa pag-uusap ng Diyos sa kanila. So, yun yung tinatawag na Book of Commandments o yung Doctrine and Covenants. Doctrine and Covenants po doon, I know, mahirap pong maunawaan po ito sa inyo, pero kung kayo po ay maging member po ng simbahan, meron po tayong library at meron pong mga member po ng simbahan tuturo po sa inyo kung paano po mabasa at may research po yun. At actually, hindi ko po yun nalaman nung ako ay bagong member pa lang. Nalaman ko po yun when I was, malapit na akong 7 years sa simbahan. Dahilan sa tanong ng tanong at gusto kong maunawaan, kaya pinanalangin ko rin na gusto kong maunawaan, kaya binigyan ako ng gabay ng Diyos para malaman ko noon. At binasa ko yung Doctrine and Covenants, I think 2 beses natapos ko yun. At ang kagandahan kasi nga mayroong klase sa simbahan every Sunday, tinatakal din yung mga information na yun. Ay nakapagdagdag din sa akin ng kaalaman. So, yun yung doon. Ang point doon kung bakit naging si Jesus Christ yung founder kasi pinakilala niya yung kanyang sarili, nagpakita siya kay Joseph Smith doon sa Nauvoo Temple. At doon sa Nauvoo Temple, nagulat si Joseph Smith, pati siya natulala kasi nakita niya yung yung countenance ni Jesus Christ parang kidlat, napakaputi, na kapag nagsalita parang pagaspas ng alon sa dalampasigan, no?
No, ang ano doon, yan kasi yung ano eh, yan kasi yung nakatala doon sa um, Book of Commandments o Doctrine and Covenants. Kaya gusto ko ring sabihin na si founder si Joseph Smith, pero mayroong pattern kasi na witness na nagpakilala na nagsabi si Jesus Christ dun sa kanya, siya yung founder. Na dahil lang kay Joseph Smith, pinanumbalik niya yung totoong simbahan na nawala dito sa mundo noong unang panahon na siya ay pinatay at pinatay din yung kanyang mga apostoles at nawala yung otoridad. At dahil lang kay Joseph Smith, bilang isang bata, dinalaw ng Diyos at dahil sa nakitaan ng Diyos ng si Joseph Smith dahil po siya pala ay inapo ng inapo ng ni Jose. Oo. So, ibig sabihin dinalaw talaga yung kasi, yung lineage kasi ni Joseph, nang based po doon sa history, nang trinace po ng simbahan yung history ni Joseph Smith, inapo po pala siya, o relatives pala siya ng mga tao doon sa kapanahonan ni Jose nung sa Ehipto. At saka yung tatay niya, Jose din. At saka siya, Jose. So, doon nalaman na siya pala ay inapo ni Jose, kaya dinalaw siya ng Diyos dahilan sa promise ng Diyos na dadalawin niya yung kanyang tao sa uling panahon at ipapanumbalik yung nawalang yun yung sinabi kasi ni Isaiah na mawawala yung yung magkakaroon ng tinatawag na apostasy. Even sa Biblia, nandun yun. At saka mawawala yung salita ng Diyos dito sa mundo dahil pagpapatay ng kanyang mga apostoles. At sa pamamagitan ng kanyang mga tao, sa inapo ng kanyang mga tinawag na propeta, ay ipapanumbalik yun. Yun yung pattern doon kasi. Doon ko kasi nalaman na, ay ganun pala. No? Okay, so hopefully, ang ano po ng video pong ito, pero I know na based po sa research ko, ito po yung natutunan ko sa simbahan. At kung gusto niyo po ng medyo clarification regarding po dito, mag-comment po kayo sa baba kasi sa susunod na video is tatalakayin po namin. So yan lang po muna for the meantime. Maraming salamat po at hopefully nakatulong po itong video po ito sa inyo. Ito lang po yung abbreviation ng aking mahirap pong unawain sa una, pero kapag magpatuloy yung pakikinig po dito, ay bibigyan ko po kayo ng exact details regarding po kung paano po ito ng isa katuparan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Huwag kalimutang, kung gusto niyo po yung video po ito, ay huwag kalimutang like at huwag kalimutang subscribe po sa ating channel. Hanggang sa susunod. Okay? Maraming salamat.